na inaaway ka, pag ang faith mo lumago, kaya mo unawain yung maaway sa'yo. Yes. Parang yung amen na wala. Amen. Naintindihan mo na siya ay, kaya siya nangangaway na wala siya sa timpla. Kaya huwag mo siyang kopyahin. Amen. Sa tabi natin, friend. Huwag mong gayahin. Huwag mong gayahin. Pero hindi ko rin yan alam kung di ako nagbasa ng Bible. Yes. Kasi nakita ko kung paano inaaway ni King Saul si David eh. May kasa po ba ako? Amen. At nakita kung paano inaway ng 10 kapatid ni Joseph si Joseph. Yes. Na yung pakikipag-away nila kay Joseph versus isang kapatid nila, tinapon nila sa balon yun. Are you with me? Amen. At sa balon, nagplano silang patayin yung kapatid nila. Ay, kasa po ba ako? Dinig niya lahat ng plano ng mga kapatid niya. Pero biglang nabago kasi may dumaan na mga Ishmaelite traders. Kaya sabi na, ano naman ang pakinabang kung mapatay natin yung kapatid natin, ibenta na lang. Dinig niya ulit, bibenta siya. Sakit yun pag binenta ka ng kapatid mo. Kasi sa katabi natin, friend. Masarap kaya yun? Sa pakiramdam. Tanong yung katabi niya, masarap kaya yun? Sagutin mo na rin. Masakit yun. Magsiamin nga tayo. Amen? Amen. Masakit yun. Dinig na dinig niya yun. Nasa Genesis 2. Kaya kung di ko yung nabasa, hindi ko lang yan nabasa ng once. Maraming beses. Kasi nakakilala ko kay Lord at nag-attend ako ng gawain. Total actually ay 40 years. Amen? Amen. Sa 40 years na hindi ka tumigil, naintindihan mo na tinuturo ni Lord ay maging mabuti kang tao. Amen. Sa tabi natin, hello? Hello. Oo. Pero ang hirap maging mabuti kung wala kang pinag-uhugutan para maging mabuti ka. Amen. Amen? Amen. At makukuha yan sa salita ng Diyos. Amen. Kaya, syempre, sa salita ng Diyos pala galing yan. Tataas mo na yung Bible. Kung may Bible kayo, sumabay na rin kayo sa akin. Taas nyo na rin kung may Bible kayo. Hindi ko kayo titignan kung wala kayong dala. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. This is my Bible. Amen. Napakan natin ang Panginoon. Magsayang palakpak sa Panginoon. Kasi marami na po ngayon, dahil sa sobrang high technology, ang mga born again wala nang dalang Bible pag nagsimba. Yes. Paliitan na ng bat ngayon. Tapos, ang tendency, pag uwi mo sa bahay sa sobrang busy, wala kang Bible na ginuhit-muhitan ng umaten ka, at kung di ka pa nagsulat, ay pwede mo na makalimutan. Kaya maraming born again ngayon na medyo, ay ano, kung dating mahalap siya, yung alam minsan na wala na. May basa po ba? Amen. Kasi nakakatulong talaga ang salita ng Diyos. Agree, disagree? Amen. Mahirap din kasi pag nasa phone, na nagbabasa ka, biglang nagpa-pop up yung mga message, yun ay titingnan mo, babalikan mo na lang. You will be distracted. Hindi ka nakafocus, kaya luging-lugi ka. Mainit na naman ang ulo mo, high blood ka na naman. Amen? May kasama ba? Amen. Pag may nakita ka, susubuhin mo na naman. Pag may narinig ka, nagpaypay ka na naman. Alam mo? True or false? True. Pag may nararamdaman ka, may sakit ako kasi ang tagal ko na sa Hong Kong, hirap ng buhay dito. Tapos pamilya ko hingi ng hingi, karirinig ko lang, hingi na naman. True or false? True. Apo, ganun ang effect. Puro yan reklamo. Pero pwede palang mamuhay ng may pananampalataya. Amen. High five sa katabi, sabi natin, pwede. 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 Na-bless po ako kasi may kapatiran tayo na sabi ko, aga mo na ka, nag-devotion siya. 9:30 kasi pag regular days. Kumusta ka na sa mo? Like, glory to God. Kasi, sabi niya, yung mga friends ko sa labas na kasama ko noon, hinahanap nila ako saan ako pupunta. Sabi ko, nasa church. Tapos sabi niya, sama kayo sa akin. Ayaw namin. Kumusta trabaho mo? 9, breakthrough. Yung susi hindi binibigay niya sa akin, kagabi binigay niya. Tapos si Anong parating nakabulyaw sa
akin, mabait na siya. Amen. Sabi ko, naintindihan ko. Kasi napansin niya na sa pangalawang attend mo, kasi pangatlong attend niya this week, ay may nakita si among kakaiba na sa'yo. Ayun eh. Amen. Na may nakita ang amo mong na bago ka. Kaya pati susi ng bahay, in-impress na sa'yo. Amen. At hindi na siya nang bumili. Saka nakita ang 2 beses nang umatin. May nangyari ng pagbabago. Amen. Kasi Wow. tas gentle na yung amo niya sa kanya. Tapos hinanap niya mo, where did you go? I went to the church. Hinanap niya mo sa Google kung ano yung church. At si amo ay natutuwa. Kasi pati mukha niya maligaya na siya. Kasi dati daw, pag uuwihan siya, pauwi pa lang siya ay nininervous siya, parang nakasar siya, kasi magtatrabaho na naman siya. Pero ngayon tuwing uwi na niya, excited siya. Kasi meron siyang paglilingkuran pamilya. At madama ng tao mo yung kanyang pag-ibig sa pagtatrabaho. Dahil yung pag-ibig na yun galing kay Kristo. Kasi pag natutunan mong mahalin si Lord, lahat ng mahal ni Lord, mahal mo na rin. Amen. Kasi kapag natin mahal ka ni Lord, Mahal ka ni Lord. kaya mahal din kita. Mahal din ka. Maging sino ka pa. Kaya siya ron na. Para pakin natin ang Bible. Amen? So, pamagat ng pag-usapan natin ay ano? The Parable of the Sower. Last week, anong pamagat? The Parable of the 10 Virgins. So, patungkol to sa paghanda ng pagbabalik ni Lord last week. Ngayon, ano naman to? The Parable of the Sower. Yung naghasik ng tanim. Farmer ito. Let's pray. Father, we commit everything. Ma-fulfill ang lahat ng iyong nais. Dahil Lord, kayong author ng lahat ng ito. Kayong author ng worship service na ito. Dahil gusto mo ng mga anak mo po ay ma-preserve mula sa korupsyon ng sanlibutan. At nais mo na yung mga anak sa earth na ito ay maging handa kami. At ang aming mind ay heavenly. Ang heart namin ay heavenly towards our final destiny. Lord, here on earth ay nandito kami. Binibigyan mo kami ng missional assignments dahil napakarami pang taong nais mong bumalik sa inyo. May nag-mission lang din, Lord, kaya kami ay nakabalik sa inyo. Kaya tulungan niyo po kami aming matanggap ang mga biyayang inihanda niyo sa amin ngayon. At wini-welcome po namin ang power mo sa aming kalagitnaan, beloved Holy Spirit, because we know when you come, we will receive power. We welcome the manifestation of the presence of the Lord, the angelic host, the heavenly host, to move strongly and to stay here continuously na ang buhay ng bawat isa ay tuloy-tuloy po ninyong pagpapalain. Salamat, Lord. We give you honor. In Jesus' name we pray. Amen! Sabihin natin, the parable of the sower. The Parable of the Sower. Ang parable of the sower is a well-known parable spoken by Jesus. Opo, talagang narinig ko to, paulit-ulit to. Sa Bible, nasa 3 gospel yan. Nasa Matthew chapter 13, nasa Mark chapter 4, at nasa Luke chapter 8. So, sa pag-aaral natin sa Parable of the Sower, may iba't ibang klase ng soil. Okay? The different types of soil. Okay, pakibasa natin ang batid. Matthew 13, 3-9, all together. And he told them many things in parables, saying, a sower went out to sow, and as he sowed, some seeds fell along the path, and the birds came and devoured them. Continue, please. Other seeds fell on rocky ground, where they did not have much soil. And immediately they sprang up, since they had no depth of soil, but when the sun rose, they were scorched. And since they had no root, they withered away. Continue, please. Other seeds fell among thorns, and the thorns grew up and choked them. Other seeds fell on good soil, and produced grain, some 100-fold, some 60, some 30. Blessed be the reading of God's Word. So, may iba't ibang klase ng soil. Amen? Isa-isay natin yan. Andiyan pa tayo, excited na ma-receive ang kapahayagan ni Lord sa buhay natin? Okay, mga kapatid. Sa parable na ito, ang dinidescribe ng ating Lord Jesus, may 4 na klase ng soil. Sabi natin, 4 types of soil. Nang nire-represent nito ay different kinds of
mga kapatid, different condition ng puso natin. Sabi sa katabi natin, kumusta ang puso natin? Anong kondisyon ng puso natin? Anong klaseng soil ang puso natin? Kasi ang tinutukoy dyan ay ang kondisyon ng puso ng tao. Amen? Amen? Okay, ang una, ang sabi dyan mga kapatid, okay, pag tinignan mo, he told them many things, okay, in parables, saying, a sower went out to sow, may naghasik ng seed. As he sowed, some seeds fell along the path. Saan siya unang naihasik? Path. Kalsada. Amen, amen? Amen? Sa bukirin, may parang daanan dyan. May kausap ba ako? Yes. May inaapak-apakan. Hindi naman pwedeng walang dadaanan yung farmer. So habang naghasik siya, yung iba napunta doon sa path. So tingin nyo tutubo yon? Hindi. Kasi ang lupa na yun matigas. May kausap ba ako? So ang path na yun represents those who hear the word but do not understand it. Kapag nakapakinig tayo ng salita ni Lord, hindi natin naintindihan, ang tawag sa puso natin ay path. Amen, amen? Kaya yung seed na yon, may ibon, tinuka, and that represents yung kaaway, kinuha niya yung seed, kaya hindi ito tumubo. Amen? Now, ang pangalawa, mga kapatid, ay ano daw siya? Rocky. Sabi natin, rocky ground. Rocky ground. Ang rocky ground, nagre-represent those na na-receive niya yung word ni Lord with joy. With joy, but fall away when faced with persecution or tribulation. Amen? Ito yung mga nasharean at nakarinig ng word ni Lord, pero nung dumating ang tribulation, persecution sa buhay niya, ay hindi nagpatuloy at lumago yung seed sa kanyang buhay. Amen? Ang pangatlo ay yung thorny ground, mga kapatid, thorny ground. So, tingnan na natin, no? Fallen rocky, scorched. Okay, dumiretso sa thorn. Okay, nakalagay dyan, other seeds fell among thorns. And the thorns grew up and choked them. Okay? Bakit, mga kapatid, ang pangatlong klase ng ground ay ano? Thorny ground. Ano yung unang ground? Path. Pangalawa, rocky. Pangatlo, thorny. That represents yung thorny ground, those who hear the word, but are consumed by worldly cares and distractions. Are you still with me? Amen. At ang final, mga kapatid, yung good soil. Okay? Tingnan na natin siya. Okay, tingnan natin ang good soil. Ano ang bunga niya? 30, 60, 100 fold. Meron siyang bunga. Okay? Nagre-represent ito na siya yung puso na tumatanggap ng salita ni Lord, naintindihan niya ito, at nagkakaroon siya ng bunga. Sa apat na soil, saan kaya ang ating heart? Okay? Huwag nyo nang tanungin yung katabi nyo. Tayo na mag-alamin ang puso natin. Amen. Sa katabi natin, clear. Clear. Sa mga kapatid, ang parable na tayo, china-challenge tayo na examinin natin ang kondisyon ng ating mga